Ang inyong pong lingkod ay isang born Adventist. Pinalaki po sa Adventist family. At bata pa lang po ay talagang po hands-on ang aming magulang na palakihin po kami sa loob ng iglesia. Purihin po ang Panginoon sabagat hindi po lahat ay nabibigyan ng magulang na magagabay sa mga anak. So, I'm proud of my parents, especially my mother. Yan. Hello pa. Yan. Medyo overwhelming po yung aking pong araw ngayon. At tapos huli ko pa pong narinig yung awit na. His life for mine. Alam niyo po, ako po ay miyembro ng isang singing group na tinayo po ng aking pinsan na ngayon po ay wala na. Kung narinig niyo po yung aksidente sa SCTEX, last May 1. Kung nakilala niyo po si Brother Jerry Tuazon, siya po ay asawa ng aking pinsan na doktora sa aksidente. At kasama pong namatay yung aking pamangkin sa pinsan. At yung aking pong pinsan na best friend. Sa side po ng aking papa, siya po yung aking best friend. Sa side po ng mama, yung ko siya, siya na natitin akong best friend. At yung awit na, yung awit po na His Life for Mine ay paborito namin awit. Yeah. If you follow our Facebook page po, na marinig niyo po yan sa Girls and Boys, ang tingnan, nakakailangan. Ayan, ang panalangin ko po ay bigyan po ako ng strength na matapos po itong testimony na ito para maging blessing po sa atin. Ayan. Nung araw po na yun ay iba po ang aking pakiramdam. May 1. Galing po kami sa pagpasyal ng aking pong pamilya. Nandun po yung isang kapatid ni Tita Mel, na dumating galing mo. Masaya po kami. Pero, nung tanghali, ako po yung may pakiramdam na kinakabahan. Ang sabi ko, may nangyari. Meron bang mangyayari? May masamang nangyari. Basta alam ko masama. Meron pa akong na-talk na skin. Kasi parehas po ng mga nafe-feel ko pag merong mga aksidente na nangyayari sa akin o sa aming pamilya. Hindi ko siya pinay, pero that time, ang iniisip ko ay aking tatay kasi nakadilaw yung aking papa yung time na yun. Kasi nung nagpaalam siya, sabi ko, ba't parang, ano yun? Sabi ko, nanalangin ko ako, pinalangin ko yung aking papa kasi akala ko siya. Tapos, nung magabi na, lumipas ang maghapon, nung gabi na, biglang narinig ko po na, ano? Biglang sa labas ng bahay ng si Jojo. Sabi ko, Mama, lumabas ka. Parang may nangyari. Doon na po na narinig namin yung balikan. Umiyak na yung aking kapatid na napatay na daw yung aking mga pinsan. Noong time na yun ay hindi po kami naniniwala. Imposible. Pero a month before pa that, meron na pong pumasok sa aking isip, parang di bumulong something, ma-accident, mamamatay sa accident, sila TVI at Ate MJ, kung kilala ko sila, active din ko sila sa CSC. Hindi ko siya pinay. Hindi ko siya pinansin. Pero nung nangyari na siya, parang, hindi pa na-sink in lahat.
Yung kinagulat namin ay, ang sabi ay, buong family daw ng tita ko. Kasama yung tita ko, buong family nila. Kasi sabi 8. Nung sinabi 8, kasama yung pamangkin ko, napaluhod na po ako. Napaluhod na po ako inalingkod dahil nahina po. Tapos, habang kasi medyo hindi pa po namin nakukuha yung buong detalye ng aksidente, ang sabi po ay, hindi kasama sila Tita Nel. Naiwanan sila. Nabuhayan po kami nun. Hindi rin kasama si Pastor Lee na asawa ni Ate V.I. Yung hipag po ni Kuya Jerry Tuaso. Nabuhayan ko, sino yung 8? Bakit 8? Bakit ang dami? Tapos, habang po binabalito ko sino yung mga hindi namatay, ano yung parang po kami pinamanalangin, please sabihin mo na, parang yung may yung merong nananalo, please huwag sila, hindi sila kasama. Tapos nung parang iniisa-isa na yung mga si Kuya Jerry kasama, siya yung driver, pero nakaligtas. Sobrang, praise the Lord. Praise the Lord. May buhay si Kuya Jerry. Tapos, sabi sila Ate MJ kaya, sila Ate B.I. si OT. Nung in-announce na po nila yung mga pangalan, hindi po talaga, hindi po kami makapaniwala. Kasi nung araw na yun ay, alam ko ba alam niyo yung story na sila ipapunta sa ELAC for Children Ministries Convention. So, at saka po yung van na yun ay lagi pong ginagamit sa gawain ng Panginoon. Yun pa dinedicate sa gawain ng Panginoon. At hindi nga po sila nanghihingi ng panggas. Talagang, ang buong family po nila ay para sa paglilingkod. So kami po ay hindi makapaniwala, pero sino po kami para questionin po yun. Yung aksidente po na nangyari ay bukas ng kalinawagan sa maraming tao sa pinangahawakan ng Seventh-day Adventist na Blessed Hope. So, inisip po namin na yung kanilang kamatayan ay hindi nauwi sa wala. Marahil ang Panginoon ay may panukala sa mga bagay na kahit ganito katrahedya. Ano po? After that, actually, kung gusto niyo pong malaman ng kwento pa ng aking family, how they recover and gusto ko siya sabihin na invite na lang po si Kuya Jerry. Kasi kami po ay may ministry po kami nila Kuya Jerry. Kami ba magkakasama ngayon sa grupo? Na you can invite him para meron po siyang testimony about dun sa nangyari po sa kanila. Ako po ay umaasa sa ikunong pagpalito ng Panginoon. Nagkaroon po ako ng excitement sa second coming. Honestly, na gusto ko po kasi silang makita ulit. Ayan. Pero mga kapatid bilang Adventist, ako po ay naglingkod sa Panginoon almost half of my life. Almost 20 years na aking buhay po sa church bilang youth leader. Hindi po ako accepted sa mga downfalls, sa mga disappointments, sa mga struggles and trials. Meron mga pagkakataon ko sa aking buhay na alam kong tumalikod. Tumalikod po tayo sa Panginoon. Yung kamatayan po nila ay nakapag-trigger ng aking pong depression. At I was diagnosed with severe anxiety. Pagkatapos po na kami ng pagkamatay, ako po ay hiniwalayan ng aking 2 years na katipan.
Kaya, hiniwalay. So pagkatapos po ng aksidente, ako po ay nagkaroon ng mas malalim pang heartbreak. At pagkatapos po pa noon ay nagkaroon po ng struggle sa financial. As in, nasa rock bottom po ang aking finances. So sabi ko sa mga pinsa ko, parang, ano po, triple kill? Sabi ko, sige, iwan niyo na akong lahat para isang sakit talaga. Hanggang ngayon, meron pa rin po akong struggle dyan. Na yung may mga bayarin, kailangan bayaran, but my work has been damaged dahil I'm not fit to work. Kasi nga po, magulo po kasi. Recently lang ito, August. Nandito po ako sa verge na I wanna give up everything. Hindi ko na. Wala na ako naririnig. Hindi ko na naririnig yung Panginoon. Naririnig ko na lang ay blame. Ang nararamdaman ko na lang ay ako na yung pinakamalungkot ng tao at napakadilim ng paligid. Hanggang sa ang gusto ko lang talaga ay mawala. Sa tatlong paraan. Balik lang po yung kwarto ko. Tinitingnan ko kung paano. Wala ba kayo gusto gawin ko titapusin ang buhay ko. Gusto kong magpite o tumalon doon sa balkon namin, o kaya pumunta sa ilog, sa tulay. Yun po ang iisip. Yun ang pinapapasok ng kaaway sa akin. At ang Panginoon ko ay hindi nagpabayad sa akin. Ako po ay nahiga. Pero po ako kaibigan na nag-message. Sabi, kinamusta po ako? Kamusta ka? Wala po akong lakas na mag-reply. Pero that time, hindi ko po alam. Bigla ko nagsalita na ayoko na. Ayoko na friend, hindi ko na kaya. Yung friend na po na yun ay parang karakter ni Ate VI. Yung pag-isa nila. Ano yan? Ano nangyayari sa'yo? Ganun. Parang, in short po, ako yung nagsabi sa kanya, tayo ko ano yung aking dinarating. Pero ang kanyang approach sa akin ay walang paminisip, kasi ganito. And he made me feel na may solusyon sa problema. Gano'n. Tapos sabi niya sa akin, bigla, ay nako, bigla kasi siya mga ganun na desisyon. Ay nako, pumunta ka dito sa Davao. Sabi niya, babayaran kong ticket mo, ibubukitan ng ticket. Ngayon mismo. Never pa po ako sumakay ng aeroplano. Never pa po ako umalis ng Luzon. Kung umalis sa Lisbon po ako, nandito lang ako sa Calabarzon. O kaya dito sa NCR. So parang, never pa ako umalis mag-isa. Tapos, that moment, pagbabaho ko ng aking cellphone, sabi ko, Panginoon, ikaw ba ito? Is this your will? Sabi ko sa Panginoon. Tapos, bigla na lang, meron akong kausap na isang pastor from another religion. Sa kanya ako nag-open. Tapos bigla tinanong niya sa akin, meron pa bang Bible verse? Anong Bible verse? Meron kami certain na topic, pero random lang. Bigla niya natanong, anong Bible verse ang gusto mong i-recite ngayon? Tapos bigla akong naisip ko, yung verse na, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Napakabigat nung, habang meron kasi ito sa utak ko, word per word, ang lalim ng impact sa akin. Lord, ano pong gusto niyo?
Hanggang sa napaalam ako sa magulang ko, hindi naging mahirap. Actually, kasi ang alam nila ay sa Davao lang ako pupunta. But actually, yung lugar ng aking friend ay sa North Cotabato. Okay, North Cotabato. Everyone knows that North Cotabato is not safe area. But ang alam ko, okay lang kasi yung tatay ko po ay taga Cotabato, doon ko siya pinanganak, pero dito po siya sa Luzon na lumaki. So sabi ko, sige, okay lang, baka may makita ko kamuntahan ko. Napaalam ko ako, pero hindi ko sinabi Cotabato kasi hindi ako papayatan. Sabi ko lang po Davao, at alam nila kasi na doon si Duterte, safe doon. As yung anak pala. So yun. Bigla-bigla. Nakapag-book ng ticket to Davao. Tapos, the next day, pumasok yung aking nanay to give me 20,000 cash. Na pinoproblema ko siya the other day para bayaran yung aking mga bills. Sabi ko, Lord, siguro kung namatay ako kahapon, hindi ko ma-experience ng goodness. Hindi ko ma-experience na meron ka palang sagot sa panalangin ko. Hanggang sa nakarating po ako ng Davao, nakarating po ako ng North Cotabato. Nalaman na lang ng magulang ko na sa North Cotabato na, bakit nandiyan ka? Pero ang pinapakita ko po sa kanila ay mga magagandang lugar na hindi alam ng karamihan sa mga taga-Luzon. Nag-hiking kami doon. Talaga nag-tour ko talaga ako, hindi ko talaga ginagawa. Kasi wala naman ako ng budget. But that was sponsored by God. Yung pinakita sa akin kagandahan ng Panginoon sa lugar na kinakatakutan ng mga tao, ibang bagay para sa akin. Parang, wow. Hanggang sa pagbalik ko po dito sa Luzon, that was 3 weeks na lumipas. Nakaramdam ko ako ng, sabi ko, lahat ng baggage ko, iniwan ko na dyan sa Davao, sa Mindanao. Sorry. Sorry, Mindanao. Iwan ko na lang lahat dyan. Pero mabalik naman ako na okay na. Tapos, na-meet ko po sila Presi Balasan. Akin po sila talagang friends. So, meron po silang ministry lang kaya Jerry Tuano na they go places to places na nagkakaroon sila ng crusade. And then, talagang moral ministry. Sabi ko, sige, sama. At yung ministry na yun, hindi lang ministry to preach, but also may travel. Alam niyo po yung feeling na pagdating niyo dun sa lugar na inyong pag-ministryhan, VIP kayo. Ano, wow. Sa parang feeling na yung treatment ng mga tao. Parang, Panginoon, ang sarap pong maglingkod sa'yo. Nagkaroon po ng bagyo nitong nakaraan mo po. Ang aming pong area, I forgot that exact name. Yun po ay area na daanan talaga ng bagyo. At talagang kasama siya sa dadaanan ng mata. Kami po ay nagsimula na ng aming crusade. At yung susunod na araw, andyan na yung bagyo. Kami po ay pinapauwi ng mga kasama namin sa mga nag-alaga sa amin. Kasi dahil doon po sa lugar na yun, talaga po ang mga bahay ay nililipad. Kaya yung mga preparation ng mga tao sa kanilang bahay, talagang kayo na lang. Ultimo po, 7-Eleven, hindi mo maiisip na 7-Eleven siya. Pinagtatapala ng mga plywood para lang safe sa bagyo. Pero ang prayer ng aming kasamahan, namin ang mga kasama, Panginoon, ito po ay event ninyo. Sa inyo na po, kung inyo pong kalooban na meron tumanggap sa inyo sa lugar na ito, ilihis niyo po yung Panginoon. Pagdating po ng Friday, ng hapon, nabalitaan po namin na yung bagyo, ang sabi ay, nahihirapan lumakas. Nahihirapan lumakas. Tapos, sabi na, hindi tayo aalis kasi pinapaalis na po kami.
ang sabi pa ng reporter, nung mga medyo hapon na po na, inatay po sa talaga namin kung papasok. Nung nag-landfall daw po yung bagyo, sumabog, what's that? Nabasag, yes, that's the term. Nabasag daw po yung bagyo. At lumihis pamuntang Masbate. Sabi namin, ilang po na kami, grabe naman ang Panginoon. Alam niyo po ba, sa lugar na yun, ay